Naku po, ano ang nangyari? Biglang inutos, wag nang ituloy, itigil ang impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, kapapasok pa lang na mainit na balita ay inutos na itigil ang impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay Duterte. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Eto, mga kaibigan, mainit-init pa. Marami ho ang nagulat at mayroon pong natuwa. Siyempre ang natuwa ho, itong kampo ni Sara Sayad Lustay Duterte. Dahil ho dito sa usapin na wag nang ituloy ang impeachment. Ay sandali nga ho, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Kayo po ba ay pabor na wag nang ituloy ang impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay? In reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko kayo magbigay ng anumang public opinion. Karapatan nyo po yan. Heto mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo, kapapasok pa lang na napakainit na balita. Ano ang dahilan, mga kaibigan, bakit hindi na itutuloy at biglang ito inutos itigil ang impeachment laban kay Sara Sayad Lustay? Kaibigan, magugulat po kayo sa mga dahilan kung bakit itinigil at sino ang nag-utos, mga mahal kung taga-subaybay. Shoutout po sa lahat. Heto ho, ibabahagi ko po sa inyo. Nako, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin ho ito. Heto, matindi ito. Nagkain ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang hilingin ang pag-i-issue ng temporary restraining order sa isinasagawang impeachment hearing laban sa kanya ng House Justice Committee. Batay sa 58 pahina ng petition for certiorari na inihain ng kampo ng Vice Presidente na may petsang March 30, nais nitong ipatigil ng Supreme Court ang impeachment hearing laban sa kanya. Giit ni VP Sara, labag sa saligang batas ang ginagawang impeachment hearing ng House Justice Panel dahil wala umano itong kapangyarihan na magsagawa ng paglilitis. Maliwanag po mga kaibigan, ayon ho sa UNTV, at marami na rin pong nag-post nito, nagpalabas ng mainit na balita ho na ito. Kumpirmado na mismo si Sara Sayad Lustay ang tumakbo ho diyan sa Supreme Court. Kahapon lang po yan mga kaibigan, upang maghain ng petisyon na itigil ang impeachment. Mga kaibigan, ano ang nangyari? Akala ko ba bloodbath? Na corner na po sila mga kaibigan, nang dahil dito sa matitibay at sapat na ebidensya, wala na pong lusot dito si Sara Sayad Lustay, kaya gumagawa po siya ng anumang taktika, strategy. At yan nga po ang ginawa niya, tumakbo mismo itong si Sara Sayad, mga kaibigan, ang nag-file kasama ang kanyang mga abogado upang iutos na pigilan, wag ituloy ang impeachment. Kaibigan, mas marami pa kapanapanabik. Panoorin niyo po ito at pakinggan. Ito. Muli din itong nanindigan na walang mga batayan ang inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Tinuligsa naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang hakbang ng kampo ni VP Sara Duterte at sinabing ang naturang petisyon ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktual na pangyayari at maling interpretasyon ng konstitusyon. Gayun naman babatas, ito ay malinaw na panlilid lang ng Vice Presidente at ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema at sa publiko. Yan na, nagkabistuhan na. Sa galawan pa lang ho, mga kaibigan, ni Sara Sayad tungkol dito sa impeachment.
ay klarong-klaro, pangitang-pangita na sila ay kabado na, nataranta na. Kaya't gumagawa po sila ng paraan para pigilan, wag ituloy ang impeachment laban po sa kanya. Disclaimer lang po, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Yan ho ang latest update kahapon ho naganap na itong si Sara Sayad Lustay tumakbo ng Supreme Court kasama ang kanyang mga abogado at nang sa ganon magfile po ng petisyon na itigil ang impeachment, huwag ituloy sa utoso ni Sara Sayad, mga kaibigan. Aba, ay lumang tugtugin na yan, mga mahal kong taga-subaybay, dahil alam po natin kung magugunita nyo ho na itong si Sara Sayad tuwing harap sa malalaking stream media at kahit sa social media, yung kanilang mga vloggers, na vloggers ko no, naglulukuhan ho sila dun tuwing ini-interview ito si Sara Sayad, tanong ng kanilang vloggers, sagot naman ni Sara Sayad, kahit scripted ay pamali-mali pa, na ang gusto nilang ipunto dito ay one bloodbath. Gusto ko na talaga ng laban na matindi. Kayo pa ang nananakot noon na I want bloodbath? At mayroon pang interview ito noong last year. Nagpapasalamat ako, sabi ni Sara, dahil mayroong impeachment para talagang mapatanayan kung sino ang nagsisinungaling. Tapos I want bloodbath. Bakit ngayon tatakbo kayo diyan sa Supreme Court para magfile kayo ng petisyon na iutos na itigil ang impeachment dahil ang dahilan nyo ay walang masapat at matibay na ebidensya at walang jurisdiction? Anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, para po sa lubos nyo ang kaalaman doon sa hindi pa nakakaalam. Noong nakaraang taon ho ay nagkaroon po ng technicality ang impeachment, kaya hindi natuloy. Tumakbo ho sila sa Supreme Court. Ba't ngayon ho? Ngayon yung mga rule show na ginaganap diyan sa justice ng Kamara, Committee on Justice diyan sa Kamara, ay galing po sa Supreme Court na rules na pinapatupad po, mga kaibigan, para hindi magkaroon ng technicality. Kaya itong petisyon ho ni Sara Sayad Lustay, kung susuriin po natin, hindi man ho tayo abogado, kung magbabatay ho tayo, mga kaibigan, sa takbo ng impeachment, ay babasura ho ito, mga kaibigan. At nang sa ganon, tuloy na umakyat po sa Senado itong impeachment laban kay Sara Sayad para sa madalian at legal na proseso na pagdilitis. At nang sa ganon, sa lalong madaling panahon, mapatalsik po ito sa pisto, kasuhan at ikulong. Yan po ang bagsak niyan, mga kaibigan. Maliwanag po, muli kong inuulit, inutos ni Sara Sayad Lustay Duterte itigil ang impeachment, i-dismiss ang impeachment dahil walang sapat na matibay na ebidensya ayon sa kanyang petisyon, mga kaibigan, sa Supreme Court. Abangan po natin at kaabang-abang, mga kaibigan, kung ano ang mangyayari ho dito. Basta masasabi ko lang, tuloy ang impeachment, walang sinumang makakahadlang. Kaibigan, isang like, isang share sa video nito. Palakas.